Simula nung bata ako, may ligo siyang manakit. Kahit hanggang ngayon, pag nakakainom, binitay na ho ako niyan 1 beses, pati warik, tapos kinuryente. Hindi niya rin ho ako tinatanong kung ano nararamdaman ko. Lalo na ako ngayon. May problema, mabigat. Niloko na nga ako, mama niya. Dapat magkampihan kami dalawa. Romel, anong kwento mo? Anong nirereklamo mo? Makikinig kami. Tungkol pa sa pabaya kong ama dati. Kasi simula nung bata ako, may ligo siyang manakit. Kahit hanggang ngayon, pag nakakainom. Kaya nga ako lumayasan sa amin, umiwas ako sa kanya. Panay ang pananakit pag nakakainom, panay sumbat ng mga itinutulong. Pati nga pagkamatay ng kapatid ko sa akin sinisisi. Lalo na ngayon, na nagkaanak na ako. Halos di mo na malapitan, mas gugusto niya pa ibang taon tulungan kaysa sa akin. Hindi, totoo yun. Pero di ba sa kanya mo iniiwan ang anak mo pag nagtatrabaho ka? Oo, yung isang beses iniwan ko sa kanya kasi sabi ko, papasok ko ako. Nung araw na yun, nakita ko siya nakikipag-inuman. Tapos yung anak ko nandun sa ibang bata. Sa kanya ko pinagkatiwala, paano kung may nangyari nga sa bata? Sino kung sisisihin kundi... Ilang taon ang anak mo? 1 year, 7 months pa lang po. Tumutulong na ako sa ibang tao. Ikaw pabaya talaga. Pero lumaki ka sa papa. Opo. Nung bata ka pa, gano'n na? Oo. Ako po yung pinagbubuntangan ng init ng ulo. Laging binubugbog. Tapos binitay na ho ako niyan 1 beses, pati warik, tapos kinuryente. Tapos magtataka siya kung bakit ako naging... Pero pag hindi nakainom, Okay naman ho siya kasama pag di nakakainom. Mabait ho yung tatay ko, mabait. nasaan muna ang nanay mo? Sa ibang bansa ho. Nung nasa Mindanao kayo? Nasa Saudi Arabia? Oo. Hindi ko nga ho siyang kilalang mama nun. Nagsundo ho siya sa Mindanao 2 taon ka, iniwanan ka na. Ako napalaki sa'yo. Dahil, lahat ng sulat na pinapadala niya, tinatago ng kamag-anak niya. Wala ho nakakarating na sulat sa amin, pera, wala ho. kailan kayo pumunta ng Montalban? 2002 ata. Mga ilang taong ka na? 8, 9 yan. Doon mo nakilala si Mama. Kumusta yung pagkikita ninyo? Hindi po maganda. Nag-away ho sila nung kagad Alam mo ba ang dahilan? Oo. Kasi nga ho, yan si Mama, lalakero. Si Papa naman palainom. Sinundo ko kami sa Mindanao na hindi ko ho kilala yung si Mama. Ang sabi naman ni Papa sa amin, sama na lang daw ho kami. Mas pinili niya pa po yung pag-ibig niya doon kaysa yung sa pangarap namin Pag-ibig nino? ni Papa, kay Mama. Mabubuo daw yung pamilya mas lalong nasira yung pamilya namin. Lalo nga kaming nagkagulo. Kapatid ko namatay. Buhay na pinili niya yan dito. Tapos nung namatay yung kapatid ko, ako sinisisi. Hindi ko pinili ang buhay ng pag-ibig ni mama mo. Hindi sana ako Hindi niya ako sasama. masisisi kung bakit ako nagkaganto. So nag-away sila, naghiwalay ba? Anong nangyari sa inyo? Mas pinili pa rin ho ni Papa na magpakamartir din. So nagsama sila? Oo, araw-araw away. Sakitan sila. Kaya nakikita ho namin Magtataka pa siya kung merong gantong anak siya. Noong panahon na yon, nasaan si Ronamel? Buhay pa siya noon? Opo. Mga ilang taon siyang pumanaw? 17 ho, magdidibuho itong October. Sabi ng tatay mo, mabisyo ka raw, Oo. inom, drugs, lahat mo Dati ho, dati. Tsaka gagawan ho nila. Magulo At Romel, sinisisi mo ang mga magulang mo kung bakit napunta ka doon sa klaseng buhay Opo. ng pag-iinom, pagda-drugs noon. Opo, noon. Bakit ikaw ang sinisisi ng papa mo na dahilan kung bakit namatay ang kapatid mo? Kasi ho, wala naman ho siya ibang masisisi kundi ako Si Mama, hindi niya naman ho masisisi kasi nasa ibang bansa. Anong sinasabi niya sa'yo? Na dapat, ikaw na lang yung namatay, hindi yung kapatid mo. Wala ka namang ginagawa sa buhay mo Pakawala ka, wala kang kwenta, ganito ganyan. Hindi ako nagsabi yan. Ikaw ang nagsalita. Hindi niya rin ho ako tinatanong kung ano nararamdaman ko. Lalo na ako ngayon. May problema, mabigat. Ang gusto ko lang sana, wala ako, katrabaho ako. Maalagaan mo dapat kapatid mo. Ang hirap naman ako kasi magsabi sa kanya Hindi niya naman papakinggan Anak lang naman ako, siya naman tatay ko. Baliwala lang din ho. Hindi niya nga tinatanong kung okay ba ako doon sa bahay. Sa kubo na tinitirahan ko. Anong problemang dinadala mo ngayon? Kumusta ka ngayon sa tinitirhan mong kubo? Depressed. Dahil? Kakahibalay lang ho namin ang asawa ko Buwan pa lang ho, kalibin ko. Pero hindi ka na umiinom, hindi ka na nagdodroga? Hindi na ho. Depressed lang ho, inom pwede. Kailan kayo huling nagkita? Nung pinabigay ko na yung pangsustento ko sa anak ko. Dahil ang anak mo ay nasa kanya?
Sa lola. Binigay ko na ho doon kasi napapabayaan din naman ho ni Papa eh. Nag-iinom eh. Kaya binigay ko na ho doon sa mag-anak ng asawa ko. Sa mama ho ng kalibin ko dati. Dahil hindi mo kayang alagaan ang anak Hindi ho mo. eh. Hindi rin ako makapagtrabaho eh. Pero nagbibigay ka ng sustento Opo. at nadadalaw mo. Hindi ho ako pumupunta ron. Bakit hindi ka pumupunta doon? Hindi ko pa ho sila kayang harapin. Hindi ka ba nalulungkot? Baka hindi ka makilala rin ng anak mo? Baka katulad mo, magalit din ang anak mo sa'yo? Eh, mas mahihirapan ho ako matanggap na wala akong makain yung anak ko. Wala akong madede kung hindi ako magtatrabaho. Nagtatrabaho ka ngayon? Oo, pagkagabi, nagbebenta, online sale, gano'n. Nagbebenta ng? Mga gamit. Wala naman ho akong may pasukan eh. Gaano ka kadalas magbigay ng sustento? Lingguhan po. Gatas lang tsaka diaper yung hinihiling sa akin ng lola. Galit ka pa sa tatay mo? Galit pa po, sobra, galit. Kasi mas gugustuhin niya po talagang tulungan pa yung ibang tao eh. Eh, tingnan mo nga sarili mo, di mo tulungan. Barkada pa inuuna mo eh. Pero siya ho ang gusto kong makasama sa bahay, hindi ko ho makasama. Kaya nga ho, binigay ko na nga yung anak ko dun para kaming dalawa na lang doon sa may kubo. Ayaw niya naman ho. Romel, galit ka ba sa sarili mo? Sobra ho. Galit na galit. Hindi ko maibigay yung best ko para sa kanila, lalo na sa anak ko. Pero gusto mo gumanda ang buhay mo? Sobra po. Lalo na po yung anak ko. Mabigyan lang ko ng magandang kinabukasan yung anak ko, masaya-masaya na ako doon. Ayun na naman lagi ko hiningi kay Papa eh. Gabayan kami, tulungan. Barkadista ka eh. Buti pa sana kung mga barkada mo, maganda rin. Wala din. Ayoko kasi na maranasan ng anak ko yung gandang buhay. Ayaw ko po. Dadating kaya ang panahon na pag meron ka ng kakayanan, makasamang anak mo ay kukunin mo ang iyong anak? Opo. Pagkaya ko na po. Sa ngayon ho talaga wala. Bukas naman ang puso mo na magkabati kayo ng tatay mo. Opo. Gusto ko nga siya makasama sa isang bahay. Yung banding ho namin sana. Na ngayon man lang makabawi ako sa kanya. Pupunta siya doon sa bahay, mag-iinom. Lumalabang ka sa tatay mo? Oo, isang beses tumaban ho ako sa kanya. Nagka-pisikalan kayo? Opo. Kasi pinalo ho ako ng payong eh. Sinundo ko lang naman po siya. Paglasing ho kasi talaga siyang init ng dugo niya sa akin. Romel, at 25, anong pangarap mo? Parang wala na po eh. Magulo na masyado. Nawala na yung pangarap. Nawala, pero dati may pangarap ka. Opo. At ano yon? Masayang pamilya. Tatay Ronald, kanina po ay narinig niyo po ang salaysay, ang kwento po ng inyong anak na si Romel. Ano po ang nais niyong sabihin? Magbago siya para magbago din ang kinabukasan sa anak niya, sa apo ko, saka sarili niya mismo. Kaya dalawa na lang kami sa mundo nito ngayon. Kaya ang asawa ko, wala na pag-asa yun. Sa akin lumaki yan ang dalawa ko anak. Yung anak ko nga babae, namatay yun sa kapabayaan din niya. Nagtrabaho ako, pag uwi ko, wala pa rin ang kapatid niya, nasa labas. Dapat sa loob na sa bahay. Magulang ba ako niyan? Ang trabaho niya ngayon, gabi-gabi, sige, kay scatter. Hindi ko nintindihan kung anong klaseng scatter yan. Nauubos ang pera. Sugal yan eh. Kaya umiwas na ako sa bahay namin. Mas mabuti pa sa ibang tao ako nakatira kay makatulog ko maayos. Tanggalin niya ang pagkabarkada niya kaya wala silang mapala dyan. Gusto ko na sana sa kanya, ituloy niyang pag-aaral niya. Iyayaya nga kita mag-aaral ako, ayaw mo. Kasi suko ka na. Kahit mag-aaral lang siya sa ALS o sa TISDA, ay ayaw. Minsan niya, sinasama ko sa trabaho ko yan sa mag-wiring. Wala. Kunting ano lang, maya-maya, uwi. O, scatter na naman. Natanggal nga ang bisyo niya nga drugs. Pasalamat ko. Pero mas matindi ngayon ang bisyo niya. Halos, bili mo pagkain. Nandun na, napunta na sa scatter. Kaya mag-cash in ka, ano na, hindi ko maintindihan. Niloko lang nga ako, mama niya. Dapat magkampihan kami dalawa. Ang pagkamatay sa kapatid niya, hindi ko sinisisi. Ang gusto ko lang, huwag niya pabayaan. Kasi hindi ko makaya. Pati pagbantay nga sa ospital, 3 buwan kami sa NTTI. Wala sa maitulong. Mahal ko man sila dalawa. Mahal niyo po si Romel? Oo po, mahal ko yan. Ginawa ko nga junior yan eh.
Ang ayaw ko lang yung pagbarkada niya talaga, ayaw ko. Tatay, kayo hubay magkalapit ng tirahan ngayon? Kasi sabi ni Romel sa'y umalis daw ng bahay. Ako ang umalis, ako nakitira sa kumpare ko. So siya ngayon ang nakatira sa inyong bahay? Oo. Sinisilip ko rin niya, kumusta ko siya kung may pagkain ba, binibigyan ko rin. So kayo nag-uusap po, tatay? Oo. Oh. Mahal ko pa ikit, anong masamang kuhan ko, sumasakit ang dibdib ko, pinupuntahan ko pa rin yan, binibigyan ko pera, kaso lang, binibigyan ko pera, andun na naman, nag-cash in, scatter na naman, ang ibig sabihin. Oo. Pero totoo ba, tatay, na siya'y sinasaktan niyo po? Nung maliit pa siya, tapos lumalaban na, ayaw ko na saktan, siyempre nung malaki na siya. At paglasing daw ho kayo, iba ho kayo? Oo, kaya nga umiiwas ako. Sabi niya kanina, pag siya'y kumikita, nagsusustento siya sa kanyang anak. Nung dati, nakatrabaho siya sa landfill, sa basurahan, kaliro. So, pag merong kita si Romel, nagsusustento siya, tapos kayo naman po, regular ho kayong nagsusustento sa inyong apo. Oo. Tatay, napansin ko kanina, sa kwentuhan ho namin ni Romel, galit ho siya. Alam niyo ho kung bakit sobra ang galit ni Romel? Nung nag-aaral yan, matalino yan. Kaya galit siya sa sarili niya. Kaya hindi niya wala sa kakayanan sa sarili niya. Itaas ang niyang sarili. Parang kinabukasan niya at sa anak niya. Siyempre, wala sa tinapusan eh. Nakakapag-usap ho ba kayo ng tahimik bilang mag-ama? Opo, ginapayuhan ko rin sa singkunak. Nakikinig naman ho? Opo, nakikinig na yan. Kaso lang, may time din nga, pag pinuntahan sa kabarkada niya, andun na. Alam ko na yan, pagbarkada na, ito na, scatter na, hanggang magdamag, walang tulog. Ano po ang inyong dasal sa Diyos? Kung hiningi ko rin na, kung kukunin talaga ako, nasa maayos ang apo ko at saka si Romel. Yun ang panalangin ko lang. Kayo ho ba'y handa magbago rin at baguhin kung ano man ang mali, tatay? Opo. Mamaya ay makakausap po natin si Kuya Alan at Ate Pia. Salamat po sa inyong tiwala sa amin dito sa Kaitanen Action.